Good morning! Ay, magkapugi naman baby na yan sa umaga. Kainis naman. Alis na siya. Bye-bye! Bye-bye! Bye-bye na! Bye-bye! Go na, go! Yeah! Oo, marunong na talaga siya. Kala mo sinong kurik ba? Magandang araw, guys! Kamusta na po ang lahat? Mag-prepare po ako ng breakfast ng aking mag-ama. Mag-croissant po sila. Ito naman po yung akin lumpia. Ang iniisip ko, prituhin ko siya ulit na. Kasi hindi na siya, crispy. Prituhin. Maghugas na muna ako ng kaldero. Mamaya na yung kain-kain, Bahala, pas mo. Basta malinis ang bahay. Tapusin ko lang to, 2 kaldero lang po naman ito. Umpisa na ako maglinis ng bahay today. Sa mga kaibigan ko, yung mga new friends ko ba, magkalimutan na muna tayo, ha? kay grabe na talaga. Malapit na kaming umalis. Gusto ko matapos na yung paglinis dito kay para umpisa na po akong impake. Kasi malapit na talaga. My gosh. See you, Philippines. Madalas po, kapag umuwi kami ng Pinas, gabi na kami dumadating. Pero ngayong uwi namin na ito, 2:00 na sa Pinas na kami. So, pinag-iisipan ko na kung anong i-request ko ba na dinner namin. Gusto ko sana ng pantat. Alam niyo ba yan, guys? Yung catfish ba? Kasarap, kilaw. Ano pa ba? Basta yung mga okra. Isaw-saw sa ginamos. Sa bagoong, ay naku, salad na kangkong. Yan yung mga gusto ko pong ipaluto sa nanay ko. Sugba na bangus! Sugba din na tilapia. Lahat na ng sugba, ipasugba ko. Kay iba yung mga isda nila dito Namiss ko yung ng bangus. Yung tiyan ng bangus, ay naku. Tapos yung mata. Yung napakalaking mata, tapos sabawan or ipaksiw. Mas masarap siya pag itinola. At sa anong mata ba yan? Parang sa mata ng tuna siguro. Yung grabe kalaki na mata ba? Tapos sabawan mo, ay, kasarap. Daw si kurik ka na talaga, no? Psst. Ay, sus! Wow, yummy! Breakfast! Hawak mo. Pasok sa bunga nga. Pasok. Very good! Yay! Very good ang big boy ni Mama! Blueberries o blueberry? Blueberry. Wow! Tapos na pong kumain si Nathan. Unahin ko tong kusina. Nalinisan. Ay! Wala pa nga ako masyadong ginagawa. Para na akong hinihingal. Natawa ako, guys. Baka may nag-comment. Sabi niya pa, OA. May subscriber tayo nagalit. Sabi niya pa si Ma'am Citadel Salaom. Huwag ka manood. Boom! Oh, diba? Sige, mag-comment pa kayo ng mga ganyan sa akin. Awayin niyo pa ako. May mga subscriber kaya tayo na pinagtatanggol ako. Na, sige, comment pa kayo dyan. Kay talaga, savage kayo dyan ba? Mag-shoutout na lang din muna tayo, bi. Kailangan ko na talagang maglinis 10:00 na. Hindi pa rin po ako nakaumpisa. Shout out kay Ma'am Mary Lilibet Padayhag, kay Ma'am Tess Macalde, Shirley Custodio, si Mami Aida Laurente, at ito kay grabe abid pan din natin ito, guys. Si Jillian Lasso. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang isa nag-wild na. Antok na to Alam niyo bakit? Kasi itong bata na ito, Nana. Kasi itong bata na ito, nagising kagabi ng 12. Alam niyo anong oras na tulog? 2:00. Tingnan niyo, Antok na. Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal.
Natulog na po si Dudong Nathan. Mag-umpisa na akong maglinis. Unahin ko yung sa taas, yung mga damit na tinupi ko. Hindi ko pa po siya na pasok sa mga kabinet. So, ipasok po natin siya today, no? Hindi lang man siya nagulat. Tingnan mo. Ito yung sinasabi ko, hindi pa po siya na pasok sa mga kabinet. At ito, wag niyo akong i-judge. Please lang, guys. Ha? Ito din, oh. Hindi pa po lahat napasok. Ito naman, ito siya, i-hanger ko lang po to. Hindi pala itatago ko na kasi lahat to. Kasi summer na po. Ito yung mga pang winter clothes namin. At yung mga damit ni Nata na maliliit. Hindi pa ako nakabili ng ganun. Oh. Gusto ko po sana bumili ng ganyan sa IKEA. Hindi pa rin po kami nakapunta ba. Wala akong mapaglagyan ng mga damit ni Nathan. Kaya nandito ngayon sa crib niya. Unsa na po? Where's my wife? That's your wife, mahal. Stop it now. It's red. You said before that you like me red. You're red. When we were still young. During our... I wanted to see how you would be red. Oh, I don't this like. is- I don't like. Unahin ko po itong damitan ni Daniel. Ano lang kayo dyan, guys, ha? Kahit ganito lang yung content natin ba, palinis-linis lang. Kay, huwag kayo mag-skip ng ads. Kay pang ano namin yan sa Pilipinas, pang baon. Maubliga pa kayo, no? Yung kanyang mga ano, mga medyas. Grabe, kalinis. Yung ano ni Mr. Cabinet niya. Sus, makita niyo yung akin. Hindi ko na lang ipakita, ha? Kay, baka ma-judge nyo na naman po ako ba. Kasi, hindi ko na siya pinag-aaksayan pa ng panahon. Yung ano nga, kakalinis ko pa lang tapos after 2 days, lalo na ngayon kay summer, yung pili ako ng pili ba, ng damit na gusto kong suotin, tapos hindi ko na siya ayos pa ulit. Ipansak ko lang siya, kaya marumi na naman. Bahala na yun siya dyan, uy. Nagtapo na pala ako ng mga damit ni Mister. Ito din, kasi maliit na po sa kanya. Hindi na kami magdala sa Pinas, guys. Alam nyo bakit? Ang dami na po naming dadalhin. May mga nagsasabi po na bakit ko daw itapon. Dalhin ko na lang daw sa Pinas. Actually, hindi ko na po yan madala, guys. Kadami na po naming dadalhin. Gamit pa lang po ni Nathan. Tapos gamit pa namin. Gusto ko nga magdala ng thermos para kay Nathan. Kay yung ano ba, pang init niya ng tubig. Para diretso na hindi na kami mag-init-init doon ba. Kasi siyempre, alangan pa, inumin mo yan ng malamig na, ano, na didi, di ba, pangit din. Kaya pinag-iisipan ko na kung dalhin ko ba yung thermos niya. Wala po kaming madala. Alam nyo ba na kahit isa pong pasalubong sa pamilya ko, wala po akong dadalhin. Kasi may bata po kami, kahirap. Ako magdala kay Nathan, tapos dalawa ba ang dalhin namin na ano, guys, na, ano tawag dyan? Malita. Tapos si Daniel lang ang magdala ng malita. Hindi pa namin alam kung paano namin yan gawin ba. Mahirap magbiyahe ng may bata. Tapos padalhin niyo pa ako ng mga t-shirt, yung mga coat na tinapon ko. Kahit nga pasalubong sa anak ko, wala po. Sa nanay ko lang, may binili po ako para sa kanya. Pero sa anak ko, wala. Sabi ko doon na lang po kami bibili. Kahit nga yung mga dala ko dati, naisip ko ba, para akong buang, guys. Kasi dati nung huling uwi ko, kadami kong dala na chocolate. Tapos ang mga dala ko, mga Toblerone, mga KitKat. Naisip-isip ko ba? Sabi ko, bakit? Bakit ko pinapahirapan ang sarili ko magdala ng mga ganito na meron naman ito sa Pinas? Diba? Toblerone, KitKat, ano pa, Milka. Meron naman tayo niyan sa Pinas. Tapos meron din tayong, ano ba yun, sneakers. May mga ganyan naman tayo. Yan yung mga pinangdala ko. So yung mga damit ko, nag-adjust. Naiwan sila dito yung mga dala ko, mga chocolate na mga ganyan na mabili din naman sa Pinas. Kaya ngayong uwi po namin, wala po talagang pasalubong na maganap. Kasi kakapadala ko lang din po ng box, diba, sa pamilya ko. Sabi ko nga sa nanay ko ba na, wala akong pasalubong sa miya. Suspi, wag ka nang mag-isip ng mga ganyan. Kaya daw lagi nila bilhin yung mga ganyan ba. Kaya wag na daw mag-abala. Kaya yun, wala po kaming pasalubong. Alam nyo, natatakot na ako sa biyahe namin, guys. Na mag-iyak-iyak si Nathan sa eroplano ba. Kaya bibili po ako ng laruan, yung mga bagong laruan. Mag-download po ako ng mga papanoorin sa kanya na makalm siya sa eroplano. Kaya makatakot yung mga
pasahero, may ibang pasahero pa naman na nakikita ko sa mga TikTok, sa mga YouTube na nagagalit talaga no pag umiiyak ang mga bata ba. Wala naman sanang mangyari na ganyan. O sana naman yung mga kasakay namin kung iiyak man si Nathan, sana maintindihan po nila. Pero meron po akong pasalubong para sa nanay ko. Ito, di ba naalala nyo last time, binili ko po ang nanay ko ng MK na bag. Tapos ngayon, ang anak niya, wala talagang branded. Alam nyo naman po yan, di ba? Pangarap ko lang po yan na makabili ng MK na bag, pero mas inuna ko po yung nanay ko. Siya lang po talaga ang nabilhan ko. Naalala nyo last time, di ba, nung, kailan ba yun? Nung hindi kami natuloy na umuwi ba, 2 years ago, binilhan ko po yan siya ng MK na bag. Tapos tsaka ko pa napadala nung pinabox ko na lang po yung mga gamit na gusto ko sana pong ipasalubong sa pamilya ko. Bait ko na anak. Char lang. Kahit minsan inaaway ko po yung nanay ko kay minsan matigas man ang ulo niya. Sabi niya nga na minsan parang ako daw ang nanay niya. Alam ko nanonood ka mang. Pero mahal kita, kahit inaaway kita. So ngayon, alam nyo naman si Inday Garnet, alam nyo, pangarap ko yan, magka-MK na bag. Pero hindi ko binibili ang sarili ko, pero nanay ko, binibili ko po. Pasasalamat ko na din ba na yung pag-alaga niya sa anak ko, kahit hindi po doon nakatira yung anak ko, nakatira siya diba sa tatay niya. Pero pag nandoon siya ba na, binibigyan niya po ng pera, ng pangkain, yun, inaalagaan niya pa rin po yung apo niya, no. Yan na lang din po yung pasalamat ko kasi sabi ko po sa inyo, ang nanay ko, siya pinapadalan buwan-buwan. Hindi ko po talaga pinapadalan ang nanay ko guys kasi mas mayaman pa po siya sa akin. Pag uwi ko sa Pinas, magbibenta po kami ng lupa sa inyo ha. Kung gusto nyo po kami na maging kapitbahay, bumili po kayo ng lupa sa nanay ko. Hindi pala siya broker guys. Hindi broker ang nanay ko. Siya po talaga ang may-ari ng lupa. Nagba-buy and sell po siya. Bibili siya ng napakalaking lupa. Oo, tapos, ano yan ba? Iliit-liit niya yan ba? Tapos, binibenta niya po yan sa mga tao. Kaya, kung gusto po ninyo na maging magkapitbahay tayo sa Davao, doon sa island, sa Samal, bumili kayo ng lupa sa amin, ha? So, yun na nga. Gaya na sabi ko, pasasalamat ko sa nanay ko. Baka hindi naman ako nagpapadala sa kanya ng pera, no? So, ang ano ko na lang sa kanya, binibigay ko yung pag umuwi ako, nagbibigay ako sa kanya ng perfume. Siyempre, mamahalin na perfume. O, hindi yung mga Johnson lang. Tapos, yung MK niya na bag. At ngayon, tingnan nyo, ang regalo ko sa kanya para sa Mother's Day. Huwag kayong ma-shock. Ako, never ko po mabili ang sarili ko nito. Kikita nyo naman yung mga bag ko. Ang pinakamahal, 30 euros. Tapos yung bag na binigay ko sa kanya, magkano yun? Ambot na lamang. Hindi ko na lang sabihin. At ito, para pag ano ba, para pag na-meet niya yung mga bumibili ng lupa sa kanya, mamahalin siyang tingnan. Binili ko po siya ng bagong MK na naman. Tingnan nyo guys. Diba? Pag magkita sila ng kabit niya ba? Binili ko siya ng bagong sandal. Kasi mahilig po ang nanay ko sa ganitong sandal, no? So, ang ginawa ko, binili ko po siya ng MK. Diba? Siyempre, mag-speech tayo, no? Kay, bigyan man natin siya ng mamahal. Sinatan. Mang, kahit bago lang kita inaway, mang. Kasi matigas ang ulo mo, ha? Huwag na matigas ang ulo mo, ha? Mahal kita. Binigyan ko siya niyan kaya may ibigay din daw siya sa akin mga alahas. Mag-exchange gift kami dalawa. Tutubi, nagising agad siya. Matulog ka uli. Syaro, makaka-copyright pa tayo nito sa kanta natin. Ikaw naman bata ka, huwag mong hulihin. Ang mga tutubi ay kaibigan natin. Ganito pala yung isa sa niregalo ko kay kay mamang po ang tawag ko sa nanay ko. Ito, meron din po ako. Niregaluhan ko po siya ng alien na pabango. Ayan. Ito naman, binigay ito sa akin ni Daniel. Wala pag-asa ni.
Hindi ito matulog. Kasi may maingay sa labas. Ano ba yan? Ano daw yan? Ay. Naglinis sila, guys. Ano yung sa septic tank? Baka binabacuum nila yung mga dahon. Yung mga dahon dyan na pumasok ba para hindi magbara. Ay, walang pag-asa si Nata na mag-sleep na. Wala talaga yan siyang pag-asa. Wait mo si mama. Laro ka dyan. Dali na. Laro ikaw. So, hala. Hindi man ito yung binili natin. Pang corona test man ito. Ito po yung isa sa binili namin para kay Nathan po sa pagbiyahe namin. Pinahiga ko na po siya para hindi siya mahulog. Naghanap ako ba ng mga makatulong po kay Nathan sa tenga niya na hindi sumakit. Kasi tayo nga matatanda nga, guys, diba? Kahit ako po, pag nasa eroplano ako, grabe kung sumakit ang tenga ko. Kaya naghanap po ako kung ano yung mga dapat kong gawin, yung mga dapat kong bilhin para kay Nathan, para maibsan ba? Kasi baka yan pa ang dahilan ng iiyak niya doon. Kaya bumili po ako nito. Ako naman, ang ginagawa ko po, pag nasa eroplano ako, tapos yung grabe na yung pressure sa tenga ko, ang ginagawa ko, pinipisil ko po ang aking ilong, tapos ganyan guys, so, at lalabas po yan sa tenga ninyo. Kung hindi nyo po yan alam, yan po ang gawin ninyo pag nasa eroplano kayo, makatulong po talaga, as in. Hindi mo man yan magawa kay Nathan, hindi man yan marunong na yung pag ganun niya ba, na lalabas po sa tenga. Kaya, pinili ko po siya nito. Ito po ay Hear No Blare. Ano siya? Galing siya sa Vans, earmuffs. Nagbasa-basa na din po ako ng mga reviews nito at maganda po daw talaga ito. Makatulong talaga sa bata. Kasi para siyang soundproof. Tapos, syempre, kailangan din ng pacifier at dede. Lalo na yung pag-take off at pag-landing. Tsaka po natin sila padidiin. Kasi yan yung panahon talaga na parang puputok yung tenga natin sa sakit. Ay, noon yung hindi ko pa yan alam. Dati nag-travel na ako. Ako lang mag-isa, guys. Nasa mga, ata ako noon 7 years old. Galing po ako Manila. Tapos, umuwi ako ng Cotabato. Oo, sa Davao po ako bumaba. Grabe, hindi ko alam anong gawin ko ba. Parang iyak na lang ako. Parang gusto ko na pong tumalon sa eroplano sa sobrang sakit ng tenga ko. Pero ngayon na nalaman ko yung gano'n na technique, hindi na. Okay na po siya masyado. At ano daw yung magnguya ka ng bubble gum ba. At asan na yung isa? May binili pa po ako para kay Nathan. Gusto talaga kasi ito bilhin ni Daniel ba. Sabi ko wag na pero kailangan daw. Ayaw naman ni Nathan. Tingnan nyo. Sunglasses po. Pero ano siya ba? Very, po siya effective. Paano ba yan sabihin? Yung maganda po talaga siya, kasi galing din po ito siya sa Vans. Na-sponsored po ito. Try natin. Tingnan nyo guys. Okay? Hala, kaganda naman pala yan. Wow! Sikipan muna natin. Ganan mo muna, be. Opo. Wow! Galit na siya, Wow, kaganda naman pala niyan. Wow, 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 wee. Wow, wow, wee. Wow, espesyal po yan siya. Na makatulong talaga sa sun. Itsura niya, Nagagalit kasi siya na nakatali siguro sa kanya, no. O nababagbaguhan siya ba na itim yung nakikita niya. Gusto niya nang tanggalin. Wow, kapugi naman ng bebe na yan. Tapos ito, itry din natin sa kanya ito, be. Sa eroplano. Sabihin ko po sa inyo pag okay siya ha. Pag naka-travel na po kami.
magbigay ako ng reviews about dito para makatulong ba sa inyo kung may mga anak po kayo. Ano to siya pangbata po talaga siya. Sa age nila Nathan. Pwede sa newborn. Halimbawa, kahit nasa bahay lang kayo, tapos yung malakas na yung mga music ninyo, or may banda-banda ba kayo dyan, or dalhin nyo sila sa disco, pwede nyo itong gamitin. Soundproof po siya. So ngayon, gagawa na ako ng lunch ng tatay niya. Nathan! Ayusin ko na to kay... Nagkalat na naman ako dito ba? Nagkalat na naman si mama dito, no? Mas mahal pa nga itong sunglasses niya kaysa sa akin. Yung akin 5 euros lang. Ito na sa mga 16 ata to. 16 euros po pagbili namin. Maganda to sa Pinas kasi masyadong masinag ang araw natin at grabe kainit. Pero balita ako, maulan daw dyan. May mga subscribers po tayo na nag-comment. Masyado na daw maulan sa Pinas ngayon. Sana naman pag uwi namin, maganda ang weather ba? Yung hindi mainit, hindi din umulan. Kailan ba nangyari? Sa gabi lang man tayo ganyan, uy. Sobrang init na ngayon sa Pinas daw, kahit ang pamilya ko nagsasabi. Si Nathan pala guys, naalala nyo nung binakunahan po siya, ang dahilan ng bakuna niya na yun, kasi uuwi kami sa Pinas. Ano po yun siya? TB? Oo, kasi dito, kahit ako nung mga... unang dating ko dito, ilang beses po akong pinicturan yung aking loob ng aking katawan kasi tayo daw mga Asian, prone po daw tayo sa TB, kaya chinecheck po talaga nila. Kahit kayo, kung pupunta po kayo dito, wala kayong ligtas, mga 6 na beses siguro pa, balik-balik kayo sa kanila every 6 months manata, na picturan po nila tayo, no? Kasi natatakot sila ba, baka magkahawa-hawaan. Ganun siguro yung inisip nila. So ngayon, si Nathan, binakunahan na po siya at para sa infection ata or HEPA, hindi ko alam ano yung binakunan nila. Kasi sinabi namin, inaalis po kami, kaya yun, binakunahan po siya agad. Kay para safe daw. Kasi yung katawan niya, sanay sa dito ba, sa kapaligiran at sa mga pangyayari sa mundo nila dito. Kahit nga kami ni Daniel, dapat daw magpa-injection po kami. Sabi ko, bakit pa ako magpa-injection? Na Pinay man ako, sanay man ang katawan ko sa Pilipinas. Kasi ang sabi daw nila, ang katawan ko daw guys, dahil matagal na akong nakatira dito, sanay na sa mga buhay-buhay dito. Kaya madali na daw akong mahawaan ng kung ano-ano mang sakit dyan. Maniwala ka? Baka no, hindi ko alam. Yan yung sabi nila. Pero hindi pa po kami nakapagpabakuna. Hindi naman siguro yan need talaga na. Need, no? Italian ball. Pagdagan ko to. Baka kulangin siya ba? Isang maliit. Si Nathan ang tahimik. Kakadidi niya lang po. Alam niyo anong pinoproblema ko ngayon? Kung nabalitaan niyo po ito ha, isa sa requirements ba, pauwi ng Pinas. Yung One Health Pass na yan, ang dami ko pong papanood sa YouTube na ang dami pong mga OFW na kansela ang mga ticket ng dahil dyan. Kasi totoo din naman po no, na maraming mga kababayan natin ba na hindi techie. Tapos, mas pinahirap pa po nila ngayon. Pinalit-palitan kasi nila yung One Health Pass na yan ba? Tapos, hindi ka tanggapin sa airline kung wala kang One Health Pass. Oh, tapos, marami mga hindi nakaalam. Marami sa mga OFW natin ba? Kawawa din, guys. Lalo na yung mga DH, mga ganun. Sana tanggalin na nila yan, no? Kasi may mga arte pa sila ba na 48 hours before the flight. Dati 24 hours before the flight. Magawa mo pa ba yan? Na 24 hours dapat nag-impake ka na or nagre-relax ka na lang ba sa buhay mo. Tapos minsan, yung update nila katagal na ibigay yung yung kanilang code ba. Kasi kailangan mo man yung code. Na, paano na yan kung flight mo na? Napanood ko din naman po na galing doon sa Bureau of Quarantine, kailangan daw yan para mapabilis daw po ang paglabas ng airport. Hindi ko ba alam, bakit ganun man ang Pilipinas? Takot din kasi talaga tayo no, na maraming magkahawaan ba na magkasakit. Kasi, hindi ko alam. Open naman lahat ng bansa. Ang Pilipinas na lang man talaga ang may mga ganyan-ganyan One Health Pass. Okay na sana yung lang no, vaccination card, yung proof of vaccination, okay na sana yun. Wag na sana mag One Health Pass kay
Problemahin mo pa yan bago ka aalis. Mag-register ka pa, tapos ngayon nilagyan nila yung step 1, step 2, step 3. Kawawa yung mga yung mga kababayan natin na, grabe, yung isa nag-wild talaga guys, kay hindi naman siya pinasakay ng eroplano. Sana wag naman po mangyari sa amin yan, no? Mag-wild talaga ako dun sa airport guys, yung pinaganon talaga. Kamahal pa naman ang ticket namin. Buti sana kung pag hindi ka pinasakay ng eroplano, buti sana kung ibalik nila yung pera mo. Na, hindi man. Kasi kasalanan mo man yan. Yung sa One Health Pass, basta na iwala nyo na po yan. No? Kung sino mang nanonood na subscriber natin galing sa quarantine of Bureau of Quarantine, sana tanggalin nyo na po yan. Kasi kawawa yung mga kababayan natin ba? Kawawa po kami, maawa po kayo. Sana tama na yung, yung vaccination lang. Yung certificate of vaccination. Kasi, kahirap guys. Kami po tatlo talaga, One Health Pass. Kailangan kong i-register, kahit sinatan, kailangan. Kasi ilagay doon yung, yung negative result ng iyong, ng iyong test. Kasi kailangan din po yan sa PCR test. Nagpa-appointment na po kami para sa aming PCR test. Next week, gagawin po namin yan. Kailan ba yun? 2 days before. O kasi within 48 hours po siya nung ng pag-alis. So, kasi kung hindi ka rin po pasakay ng eroplano. Kung hindi nakapasok sa 48 hours na, na requirement nila. Kadami ba? Kadaming ganap. Uuwi ka na lang nga ng Pinas na makasama mo yung pamilya mo. Kadami mo pang, mag-antos ka pa, magtiis ka pa. Kadami pang requirements. Pero wala man tayong magawa. Hala, chika ako ng chika. Kailangan na pala itong ipasok dito. Wala man tayong magawa, kailangan man niyang sundin. Diba? Kasi kahit anong pong kunak natin, hindi naman yan mababago. Sana lang, kailan pa yan alisin. Sana lang talaga ba na maisip nila yan. Uy, na enough na yung PCR test at yung negative result at yung vaccination certificate. Ay, na lang. Maka-stress. Pag ako na-stress, sure lang bitaw. Pero totoo lang, sana po tanggalin na ninyo yan. Huwag na ninyo kaming bigyan ng stress bago umuwi. Ayaan na lang po ninyo kaming maging masaya. Ilang taon din kaming naghintay guys, sir, mga ma'am, na umuwi ng Pinas. Tapos pahirapan pa ba? At hindi natin alam, hindi tayo sure kung makauwi ba talaga tayo dahil sa mga requirements na yan. Kahirap. Ngayon ko lang napagtanto. Kawawa din yung mga OFW natin na hinarang. Tapos hindi na makauwi. Minsan lang pa naman yan sila makakuha ng bakasyon. Tapos ganyan pa ang mangyari, di ba? Kaya siguro nag-wild din yung si auntie ba? Yung isang tinapay niya, iba ang lagay natin. Sa taas po siya, work at home po siya today. Ito naman ay Hex and Cash. Masarap po ito kaso may itlog. Bawal po ako. At lagyan po natin yan ng konting racket. Para may siya basagbot. May damo-damo po siya. Balik tayo sa ating topic. Ako okay pa siguro ako nung kami ba na yung teki pa ba. Alam pa anong gagawin. Ang iniisip ko yung mga DH natin na may mga edad na hindi nagsiselfone, na hindi marunong sa mga register na yan. Paano sila? Yung ang tagal po nang hinintay mo para makita ang pamilya mo tapos makancel lang yung ticket. Kasakit niyan, kung sa akin mangyari yan.